Nako, heto po mga kaubayan, ikaw ang iligal. Tutasin, nako, good news ngayon. SP Alan Peter Cayetano sinuplak si Tito Soto. Blue Ribbon Hearing, ayaw ni Soto. Nako, yan po ang ating aalamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kaubayan. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin tong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, no, Senator Risa Hontiveros, sa mga pumupuna sa paggamit niya ng index card, hindi ko magets ano ba ang point nila. Aba, nagtatanong po sa Senator Risa Hontiveros kung ano po yung pinupoint natin sa paggamit niya ng index card. Aba naman kasi madam, oh, pati ba naman yung feelings mo, no? Kailangan mo pa bang isulat dyan sa index card na yan? For example na lang, yung nangyaring putukan dyan sa Senado. Yang nag-speech ka, may dala-dala ka pang index card. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Di ba? Sinusulat mo pa yung mga... Pati ba naman yung nararamdaman mo, scripted rin mga kaubayan? Di ba? Hindi mo na kailangan isulat pa yun sa index card eh. Ha? Napakabobo naman ng... nararamdaman mo, di ba? Napaka-plastic naman ng nararamdaman mo, di ba? Kung pati yung nararamdaman mo ay isusulat mo sa index card. Hindi ka ba makapagsalita ng impromptu? Di ba? Yung tinatawag na impromptu, mga kaubayan, ha? Yung galing mismo, ha? Sa puso mo yung pagsasalita mo. Hindi yung kailangan mo pa talagang pag-isipan kung ikaw ay nangamba, nag-care sa mga tao, di ba? Kung ikaw ay nag-aalala sa kanila, kailangan mo pa bang isulat yan sa index card? Yun po ang pinupoint out ng taong bayan. Kung bakit palagi kang may index card, ay nako po, Senator Risa Hontiveros, pati ba naman yan? Hindi mo alam, di ba? O yan, ngayon alam mo na. At eto ang sabi po ng ating mga kaubayan. Sabi po ni Peba, Hontiveros, meaning wala kang alam sa batas, back to school, virus. Ob ka raw, sabi po ni Danny, no? Sabi naman po ni Rodolfo, bobo ka. Kailangan ba lagi may kunig? Sa school ba, pag may exam, gamit mo rin kodigo? Mo tanga, ha? Pakita lang, mahina ka sa memorya. Si President Marcos noon, nag-speech di nagbabada, nagdadala ng kodigo. Abogado kasi ang talagang matalino. Aminin mo na, medyo mahina memorya mo at bobo ka talaga. Ayan, sinatawag ka tuloy na bobo mga... Ayan sa ikaw kasi, di ba? Pwede mo namang, sa'yo na lang yun eh. Bakit mo pa kailangan sabihin, bakit yung pag-index card, di ba? Hindi mo alam kung ano yung pinupoint out ng tao. Ay naku, ang bobo mo talaga, di ba? Mahina nga kasi utak mo. Yun, wala ka nga na memorize na batas. Ayan. Ibig sabihin, patunay na wala kang alam sa batas kasi hindi ka lawyer, kaya gumamit ka ng kodigo. Kaya tama lang ang sinabi ni Senator Marcoleta na mahirap pag hindi lawyer ang isang senador. Ayan. Para sa mga palabas lang po, kailangan magbasa ng script na galing sa direktor. Pag di mo binasa at iba pinagsasabi mo, pwede kang palitan ng direktor. Ganun. Ayan mga kaubayan, Hontiveros, ngayon alam mo na. Alam mo na kung bakit pinupuna yung paggamit mo ng index card. Dahil sinasabi ng ating mga kaubayan, ating pong mga kaubayan nagsasabi na bobo ka. Bobo ka nga talaga, Senator Risa Hontiveros. At eto mga kaubayan, eto magtataka kayo sa susunod nating ipapakita. Eto po, isa pong mayor mga kaubayan ang nagpalabas ng 5 million reward sa impormasyon na magtuturo kay Senator Bato de la Rosa. Aba, nagtaka tayo. Bakit mayor po ang mga kaubayan, no? Bakit mayor po ang nagbigay ng reward? Sabi po kasi dito sa balita mga kabayan, Mayor Clarix, no, puts 5 million reward on information leading to Bato. Ayan na. Leading to Bato mga kabayan.
So, ano ba? Bakit ka nagbigay ng 5 million? Talaga bang ganyan na ang galit mo kay Senator Bato de la Rosa? Buong syudad nyo ba ay galit kay Senator Senator Bato de la Rosa? Diba? Kasi kung sabihin na natin, buong city, diba? Galit kay Senator Rodante Marcoleta, payag po tayo dyan. Wala tayong problema dyan kasi galit yung buong syudad ninyo eh. Diba? Baka ikaw lang mayor ang galit kay Senator Bato de la Rosa. Marami nga pong nagtataka mga kababayan kung bakit nagalit ito. Marami po silang tanong. Sabi po ng iba, baka nasagasaan ito ng war on illegal drugs. Di ba? Posible, di ba? Kasi galit na galit eh. Hindi naman ito magbibigay ng 5 million na reward kung hindi niya siya galit kay Senator Bato. Ang pangalawa pong sinasabi ng ating mga kababayan, saan po galing yung 5 million na yan? Galing po ba yan sa taxpayers' money? Opo. O, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, saan kaya kinuha 5 million? Sa city funds o sariling bulsa? O, sila lang po, ang sabi po dito ni Drew, sa kupit yan sigurado. Diba? O, ang reward, 10 million kalahati, 5 million pang reward kay Mayor. Reward Mayor, may 5 million pa siyang may bulsa, aray ko po. Corruption din pala ito. Sabi po dito, baka may negosyo itong nagambala ni Bato. Correct. Yan nga po ang sinasabi na ating mga kababayan. Diba? Baka nasagasaan ito ni Senator Bato de la Rosa nung siya pa po ay nasa war on illegal drugs, mga kababayan. Sabi po ni Kakay, mukhang may maleta rewards ang PEG. Kaya kahit hindi kasali, nakikisali sa paghahanap. Ayan na. May maleta yan galing kay Bangag, kumita pa siya. Sabi nga ni Auntie Claire, di ba? Sa kanyang post, wag na daw tayong matulog at makipagtulungan tayo sa kanila mga kababayan na mahanap si Senator Bato. Sabi po ng classmate ko mga kababayan, bahala kayo dyan. Magpapasukan na, magbibrigada na raw. Araya, di ba? Anong pakialam namin dyan, no? Wala namang kaso sa Senator Bato dito sa Pilipinas. Diba? Kung sa Pilipinas siya, mayroon tayong responsibilidad. Mga Pilipino tayo eh. Diba? Kung kinasuhan nila dito sa Pilipinas. Anong pakialam natin sa ICC? Hindi na nga tayong membro sa ICC. Diba? Yeah. Ito, nadeliveran ng maletang mayor na yan. Sabi po ni LC Aquino. Ayan mga kababayan. Nako, marami pong nadeliveran daw. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto mga review natin, i-comment nyo na lang po. Eto, dalawa po mga kababayan sa kinaiinisan natin, no? Dalawa po sa kinaiinisan natin ay eto, nagtap. Ombudsman Rimulya at Direktor Matibag, pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno ayon po sa survey. Number 1 si Rimulya, number 2 si Matibag. Aray ko po. Kung sino pa, no? Ay nako. Kung sino pa talaga yung kinaiinisan ng taong bayan, sila pa itong nagtatap ng mga opisyal ng gobyerno. Diba? Inaasar nyo ba ang taong bayan? Talagang pinupuno nyo yung taong bayan sa mga ginagawa nyo, diba? Ay nako. Biruin nyo Ombudsman Buing Rimulya. Anong ginawa nito? Magplanting ng mga kaso. Atupagin yung mga majority senators. Matibag. Anong ginagawa ni Matibag mga kababayan? Arresting Bato without warrant of arrest. Kasi nga, di ba, hinahanapan si Matibag ng nasaan yung arrest warrant nito? Nasa kotse ko. Teka lang, kukunin ko. Umabot na po ng 1 linggo, hindi pa binibigay yung arrest warrant mga kababayan. Kaya nga magpapatawag ng Senator Marcoleta kasi member po rin siya ng public order, no? O committee dyan sa Senado. Sabi ni Senator Marcoleta, ipapatawag ko ito. Si Matibag, at si Trillanes para makita natin yung winawagayway nilang arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Kasi parang nakakapagduda, no? Hinanapan sila, hindi nila maipakita, pero kung makapagsalita sila, parang talagang ay grabe po, no? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. Ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok. I-schedule nila
kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tingnan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on... So yan kita nyo na mga kababayan talagang itong si Tito Soto, walang alam sa mga rules ng Senado. Nako. Investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the president is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence. So Pero sabi po ng Pangulo, fake daw yung barilan, mga kababayan. Senator Alan Cayetano, no? Sabi po ng Pangulo, fake yung barilan dyan sa Senado. Anong masasabi niyo dyan? Fake ba yun, mga kababayan? Anong masasabi niyo? Kasi talaga, grabe po Grabe po ang ating Pangulo, mga kababayan. So, mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga. Sabay-sabay na kami niimbestigahan lahat. No? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So nagugulat lang ako kay, let's say kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So
I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President of the whole Senate. I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Ha? Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya, ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So, praise God, Saturday. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.